Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Ito naman, bakit po niya ginawa yun? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Senator Soto sapagkat sa pag-aakala niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinext niya? Sabi niya, Si Director Ramon Ariola po ay nag-leave. Ito po ang OIC. Nako, lahat na lang Opo. nagre-resign at nagli-leave. Paano po ba yan, Mr. Opo. Chair? Senator Amy, who's next in line. May papakita lang ako na slide. This will be a test of your credibility. Ano nga yung slide? Yung piles of cash na pinakita doon sa House. Hindi yan. Yan. Kindly narrate to this committee, anong ibig sabihin nito? Nasabi mo na ito sa House, pero I want to be clarified. Sinabi mo itong nasa kaliwa, 2022 or 2023, no? Yung pangalawa, sabi mo a couple of years ago, accurate ba yan? Totoo ba yan or recently lang yan? Matagal na po yan. Yung tama po yun, mga nasa 2022 to 2023 po yan, Your Honor. Ito ring nasa kanan, 2023 rin ito. Yung sa tambayan. Opo, alam ko nasa ganung year po yun, Your Honor. Okay, kanino yan tambayan na yan? That's a house. That's not within the premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa Kanino compound yan? ng DEO. Sino may-ari niyang tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung Hindi, ano. wag na yung title. Yung pagkaalam mo na kung kanino. Opo, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz, Opo, Your Honor. yung bagman niya. Hindi ko po masabi, parang po. Dapat alam mo kung sino si Lauren Cruz. Kilala ko po siya, balininong ko po nga po siya. Kaya nga, Opo. so alam mong bagman siya. Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara ng mga sasakyan kung kani-kanino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Alam ko po. Oh, Opo. alam mo pala, hindi ka nagsasabi ng totoo. Ang Your, sinasabi ko sa iyo, sabihin mo lahat yung totoo rito, wag ka na magpaikot-ikot. Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, Hindi ko lang po tagadala naintindihan. Tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, opo. Kasi kanya tong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa iyo, huwag kang magpasikot-sikot. Mas marami pa akong alam sa iyo kaysa sa alam mo. Ha? Huwag mo kami paikutin dito. Senator Amy. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Maliwanag sa ating budget na 2 trillion ang napupunta sa ating foreign assisted. Di pa napapag-usapan to at dito sa foreign assisted, meron tayong opisina, yung UPMO, United Project Management Flood Control, kung saan gumastos na ng halos 1 trillion in the past 10 years, in the past 8 to 10 years. Matagal ko nang hinihingi, paulit-ulit ko nang hinihingi mula pa nung first hearing, second hearing, third hearing, ang listahan ng UPMO kay Director Ramon Ariola. Asan na ba yung listahan ng mga project na to? Pagkalaki-laki ng foreign financing, itong mga infrastructure projects na may kinalaman. Pero kahit ilang beses ako magtanong, humingi ng accomplishment report nila mula pa nung 2015, 2021 hanggang very recently, wala po akong mahanap. Meron ba kayong ibibigay? At ano ba talaga maipapakita? Ang laki-laki ng ginagastos ng ating pamahalaan, hindi lamang sa GAA, kundi kasama ng World Bank, ng ADB. Hindi pa ito napapag-usapan. Kaya gusto kong malaman. Mr. Chairman, Madam Senator, if I may respond po. Si Director Ramon Ariola po ay nag-leave. Ito po ang OIC. Nako, lahat na lang nagre-resign at nagli-leave. Paano po ba yan, Mr. Opo. Chair? Mr. Chair, I was just informed now na naisumiti na po itong listahan na hinihingi po. Kailan at kanino? Ngayong araw lang po na ito at nasubmit na rin po
Mr. Chairman, Madam Senator, sa Kasi inyong magre-recommend na ako ng subpoena duces tecum dahil ang tagal-tagal ko na nag-iintay, wala naman maipakita ano yung mga accomplishment report. Nakakapagtaka. Mr. Chairman, Madam Senator, ito po, sinabit na po ngayon, kakabigay lang po sa akin ngayon at Nabasa na ninyo? Hindi pa po. Kakabigay lang sa inyo eh. hindi ko pa po nababasa. Di pa ninyo natutuklasan ng mga Hindi pa ho. himala ng flood control foreign assisted. Hindi pa po. Pangalan ng Pilipinas ang nakataya rito at wala akong maipakita itong mga listahan ng CDO River, ang Pampanga Bay, Pasig Marikina. Alam naman natin in NCR alone, bilyon-bilyon na ang ginastos dyan at wala pang maipakita. Pero mabalik sa foreign assisted, this year alone, 16 billion bigla ang hinihingi sa GAA. 9 billion every year before that, 16 billion bigla. Bakit ba bigla ang lumaki itong flood control na foreign assisted portion? Mr. Chairman, Madam Chair, this is I think the initial submission na ibinigay po ng UPMO. Nako, August 17 pa yan hinihingi. Ang tagal naman Apologies, nila mag-produce. Apologies, Mr. Chair, ngayon ko lang din po nakita ito. So we submitted this to Madam. Nasabit na rin. Gaano ba kahaba yung leave ni Director Ariola? Gano'n ka ba? Ang dami naman nagtatago. Hanggang October 10 po ang kanyang final na leave. Pero ito na po ang mga dokumento. Pero sabi mo initial pa lang. Opo, mukhang Pinagtatakahan ko kasi 9 billion dati, bakit lalo lumobo sa 16 billion sa foreign assisted? Opo, we will submit this already today. I think the advance copy has been sent po to the office of the good senator. No, we're not in receipt of any copy. Sinong staff? Nasubmit daw po kay Ma'am Joy Apostol. J. Apostol. Kailan po? Kaya Wala. Yung binigay sa akin folder na halo-halo. Sinasummarize po namin pilit, hindi naman maintindihan. Halo-halo yung flood control, yung iba pang project na foreign assisted. Baka naman pilit ninyo kami linilito. Opo. Sinumiti po last hearing daw po itong folder na ito na listahan ng Yes, yes. Opo. lahat It's, ng foreign assisted it's projects. incomplete and jumbled with other projects, nothing to do with the flood control. But nevertheless, it Ano na ito? approaches the amount of 1 trillion. Para Flood ma-inspect control rin yan ng ito. ating mabuting chairman dahil parang hindi nahahalata, marami ring nauubos na flood control funds dito sa UPMO. At alin talaga ang accomplishment. Kasi dyan sa report na yan, wala naman nasasabi kung completed, hindi completed, on its way, malamang ghost project na naman. Opo. Dito po sa folder na makapal, no, na nandito ho lahat ng proyekto, meron pong status na nakalagay. Pero ang sinabi po sa akin ng OIC ng UPMO flood control, nasubmit na po itong summary. Summary ito nito. This one, yes. Okay. Ito po ay siguro mas madali pong i-comb through ng ating committee. Kasi maraming nagre-reklamo rin sa sarili kong probinsya na marami sa mga flood control ng UPMO ay talagang ghost project rin. Na ni anino hindi nakikita at yung UPMO talagang gatasan, ika nga. At eto nga, nagtataka kami, how are the infrastructure projects of the local government or even of the national government aligned with these foreign assisted projects because they seem very whimsical and capricious in choice as well. Ang balita, palakasan sa UPMO para makakuha ng milyong-milyong project. Madam Chair, to be quite frank, hindi pa ho namin nasisilip itong UPMO projects on flood control nitong nakaraang 2 linggo. Kami po ay nag-focus po talaga sa locally funded projects pero maaasahan po ng komite na titignan na rin po namin ito. Pero initial po submission ito, isinumiti na po ito sa committee ngayong araw. Yes, I'd be very grateful for that given the Makakaasa po kayo, very Madam big Chair. amounts that are involved. Bilyon-bilyon rin ito at trillion na kung isusuma total yung mga nakaraan na taon.
Sa NCR alone, following on the interpellation of our other senators, meron dito sa Metro Manila lamang 80.45 billion sa foreign assisted. Ang nakalista, ayon sa inyong listahan na binigay na napakagulo, andito yung iba't ibang pumping station, arito rin yung mga Pasig Marikina. Bakit sa kabila ng bilyon-bilyon na ginastos natin dito sa 80.45 billion, bakit bahang-baha pa rin ang Metro Manila? Yun ang tinatanong natin. Di ba may pumping station na? Kindly, that will be your last question, That's Senator correct. Amy. Thank you. Nababara ba to ng drainage? May issue ba sa interconnection ng mga drainage na to? At alin yung anim? May anim na sinasabing Metro Manila LGUs na meron ng meron na silang plano. Mr. Chairman, Madam Senator, makakaasa po kayo na we will look into all of these, and these are very important and legitimate questions po that are being asked. By way of warning lang po, outside of my questioning, may suggestion lang po ako kasi nabanggit yung tungkol sa LGU. Ako po galing sa LGU, pagkatagal-tagal kong governor, nais ko sana isuggest lamang bilang ay may solusyon na imbes na approval, kasi natatakot ako, makaltasan palalo ng LGU. Nung governor ako, may mayor ako at barangay captain, minsan talagang humihingi. Hindi ko talaga mapigil. I'd suggest na unang-una dapat may notice to LGU of the project. Ikalawa, planning, consultation kasama yung LGU. Ikatlo, imbes na approval, close coordination with the LGU Thank you. concerned. Thank you, Senator Marcos. Senator Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. Chair. Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, 1 milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo. Kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, wala rin mangyayari. Tama? Tama po. Kailangan Tama po. malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang project monitoring system na dapat gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS? Ano yung MIPS? Hindi ko alam. Ito po yung, ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng, Multi-year Year project programming. scheduling. yes, ito po yung si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period po. Alam po niyo yung Survey 123. Ano yun? Hindi ko alam. Alam Aalamin ko niyo po, yung Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam, Alam aalamin po ko po. niyo yung SDM4. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po magaman din po natin kung Hindi sino po yung yun mga ang nasa layunin itaas. ng kumiting ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang committee ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates.
Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa committee ito, ako lamang po nakakita na ng halos 14 na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang 15 proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, Mr. Chairman, na may maling coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Mr. Yung sumbong Chairman. sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po riyan halos 100 o isang libong proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako, kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Alam po ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Opo, nakita ko po yung privilege speech po ni Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong kung meron pong priority project ang opisina ng senador, which is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yun? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Senator Soto sa pag-aakala niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinext niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun eh. Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganun ding pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin ganun, Mr. Chairman. Naniwala Nag-usap naman po kayo kami. na wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong maniwala kung yung una ko Dapat parang sana tanong. po bago niyo inallow siya na mag-resign, ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon eh. Sayang po. Pero sa mga susunod sanang pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects. Deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence projects ng DPWH? Opo, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ito po yung mga proyektong katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya Katulad po ng ano? ng tourism, ng DOTR, ng agriculture, Katuparan, DOTR, TRIP, DOT, Roll It, DTI, DTI. TICAS, PNP, DND. opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Hindi pa ho ako familiar sa SSP. Di rin kayo familiar sa CSSP, Hindi din po. STO. Hindi po. Yun nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistemang ito, dito po sila nagkakanlong.
Hanggat hindi po ito yung binusisi natin at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat Senator hindi Marcoleta, naayos ang kindly sistema. wrap up because you have 5 seconds left. Salamat po, Mr. Chair. Gusto ko po kayong tulungan, no, as an aside, no, sa inyong tanong kanina na gusto niyo malaman kung sino-sino pa yung napadala na, o na-operan. Gusto ko pang ilagay sa record, ako po, 18 taon naging senador, never po ako na-operan na magsingit sa National Expenditure Program. Taas na po ako dyan na sasabihin ko, wala po ako natatanggap na offer. Ewan ko kung bakit. Ako rin po, bakit hindi po ako nagte-text na gano'n? Nagtataka rin po ako. Anyway, Senator Jinggoy Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair.